At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, nagbabala po ang DOE na posibleng sumipa sa 90 pesos per liter ang gasolina at diesel nang dahil po sa gera sa gitnang silangan. Sinarhan na raw kasi ng Iran ang Strait of Hormuz na pangunahin pong daanan ng mga oil tanker na kumukuha ng supply sa rehiyon. Dahil dyan, mapapalayo ang ruta ng mga tankers na makakadagdag daw sa shipping cost. Nakikipag-ugnayan din ho ngayon ang ahensya sa mga oil companies para makiusap na utay-utayin daw ang nagbabadyang dagdag singil sa gasolina. Ipapa-certify as urgent naman daw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para tabasan po ang excise tax sa produktong petrolyo. Nang tanungin ng palasyo kung pabibilisin ng Pangulo ang pagtalakay ng Kongreso dito, kinumpirma ito ng Malacanang dahil mahalaga ang dagdag kapangyarihan sa panahon ngayon. Pero ayon po sa palasyo, hindi pa napag-uusapan kung gaano kalaki ang itatabas sa fuel excise tax. Tiniyak naman ng Malacanang na makikinig ang Pangulo sa payo ng economic team. Nauna nang sinabi ni Marcos Jr. na pinag-aaralan na ng administration ang posibilidad na bigyan siya ng otoridad na tabasan ng fuel excise tax para makontrol ang presyo ng produktong petrolyo. Bukas na po naman si Pangulong Junior na pag-aralan po ang mungkahi na magpatupad po ng 4-day work week. Yan nga daw po'y para makatipid sa petrolyo na ginagamit sa biyahe ng mga manggagawa papasok at pauwi. Sabi po ng palasyo, maaari daw silipin ng Pangulo ang naturang suggestion, lalo pa kung luluba ang sigalot sa gitnang silangan. Pero niliwanag po naman ng Malacanang na hindi pa formal na pinag-uusapan ang naturang mungkahi. Nagpaalala naman po ang Department of Energy sa lahat ng ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan, state universities and colleges at GOCC na bawasan ang fuel consumption ng hindi bababa sa 10%. Sa programang ito, mga kapatid, sinabi po ni DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino, halos 2 dekada na itong ipinatutupad at dapat ay sinusunod ng gobyerno. Naglabas lamang daw sila ng paalala sa gitna po ng sigalot sa Middle East dahil sa epekto ito sa pandaigdigang presyo ng langis. Anya, umabot sa 500 milyong piso ang natipid ng gobyerno noong nagdaang taon. Yan ay kahit na nasa 60% pa lang ng gobyerno ang naguulat ng kanilang konsumo. Kaya naman umaasa po ang Department of Energy na dumami ang magtitipid sa fuel at power consumption dahil sa kanilang inilabas na paalala. Natapos po yung 2025, pagdating po dun sa natipid pong kuryente ng ating pong mga ahensya ng pamahalaan, umabot na halos ito ng kalahating bilyong piso or equivalent to around 38,904 megawatt hours. Doon naman po sa fuel savings, halos 1 milyong litro na po yung natipid ng ating mga ahensya. Pang target po natin, lahat syempre ng ating kasamahan sa mapahalaan, magre-report at inaasahan po natin dahil sa paulit nating direktiba at pagre-remind po natin, tataas pa po yung matitipid natin annually. Yan nga po ang tining ni DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino. Sa lahat po sa atin ng mga Pilipino, sumampa po sa 18.13 trillion pesos ang utang ng Pilipinas ngayong pong buwan ng Enero. Sa datos nga po ng Treasury Bureau, mas mataas ito ng higit sa 2% kumpara sa 17.71 trilyong piso na naitala sa pagtapos po ng Disyembre. Ito'y dahil daw sa diskarte ng gobyerno na unahan daw ang mga pandaigdigang issue na posibleng magpataas sa halaga ng interest rates na kinakailangan daw pong bayaran ng Pilipinas. Diskarte ninyo, ha? Samantala po naman, alas 6:54, ang pinakamagandang diskarte dyan, bawasan nyo, nakaw nyo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!